Ikaw ba nasa buka mo nang dumaan sa Saan? bus lane? Hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yun. Binawal nga yun eh. Ano, mali, di ba? Unang-una, ganito. Kapag sinabi na bawal yun, huwag mo na gawin. O siyempre, bawal na eh. O kaya nga, ngayon, marami nang nahuli dyan. Sobrang dami. Mga napatawan ng fine. Oo. Mga ordinaryong Pilipino. Mga nagmumotor, mga nakakotse. Kadalasan, Oo. yung nagmamotor. Oo. Di ba si Gadget Addict, naalala mo? Oo. Di ba mga inaabangan nila? Nakakita talaga, At ang dami na napatawan dyan. So, ibig sabihin, bawal talaga ayon sa batas. Oo. So, dapat hindi na ginagawa yan. Kaso, ewan ko lang ayaw ko pangunahan ng kahit sino. Pero ang nangyayari kasi ngayon, maraming Pilipino ang nagre-react na bakit kapag ka merong power o mas mataas ang katungkulan, pwede. Pero, ang nakapagtaka, ba't nung nakaraan, maraming nagkaroon ng issue dyan. Di ba? Maraming nahuli na Chabit. convoy o Chabit. Si Chabit, di ba? Fine siya. So, nagbayad siya. Kaya nga, ngayon, yan ang isa sa mga malaking kalat na issue ngayon. Yung mga maraming pinag-uusapan ngayon, nagiging viral. Itong convoy ng PNP. Uy, nung isang sa Ortigas yun diba? Sa Ortigas Sa Ortigas ba yun? Oo. Ayun. So, ang sinasabi doon, yung convoy na yun, convoy ni General Marbil. So, itong mga nagpapatupad nung batas doon sa may busway. PNP. DOTR. So, sinabi nga nila na, okay, bawal doon eh. Ang rinarason naman nung nasa convoy is, kailangan lang makarating doon sa emergency. Narinig kong ang narinig kong sa balita, sinabi raw nung bumaba na sa convoy na sinabi, sinusubaybayan yung rally sa EDSA sign. Parang ganun. Yun yung emergency. Pero, meron lumalabas, yung nga, sabi nga nung iba, na parang medyo hiniwalay ni DILG Secretary Remulla. Remulla na John Big. Wala akong dyan. Wala akong kinalaman sa ginawa nila na yon. Pero alam nila yung emergency. Talagang may pinatawag ako. Pero hindi ako yung nagsabi na gawin nila yon. Kumbaga yung methodology daw na kung paano makarating doon ng mabilis, hindi na sa kanya yon. Tama naman. Diba ba kasi siguro sinabi niya, sige, kailangan nandito kayo sa lugar na to, na ganitong oras, ganun. Tapos, doon nga dumaan para mas mabilis. Siyempre, bawal yun eh. Di ba, nagkaroon nga ng issue rin dyan ng parang embassy ba yun? Yung American Embassy? Ano yun? Diplomat? Diplomat. Parang ganun. Parang nagkaroon pero alam ko, pwede yata, ang pwede dyan, 5. Matataas na opisyal ng 5, di ba? Presidente, Vice President, Speaker, Senate President, at saka Supreme Court yung yung Chief Justice. Yun yung pagkakaalam ko lang Sa tingin ko naman yun pwede sila ron. President, Vice Sila lang. Sila lang. Yung 5. Pwede silang dumaan. Pero ang Chief PNP hindi pwede. Hindi, the Secretary lang ang PNP Chief, di ba? Kaya hindi, kaya nagtatanong lang ako kung pwede. Baka sakaling pwede nga naman. Pero hindi naman pala pwede. So, ang question ko lang, ikaw sa nabalitaan mo, nasa loob ba si Chief PNP? Ang sabi, kasi sinabi nung bumaba na convoy namin, si Marbil, si Chief. Sinabi? Sabi. Ngayon, lumalabas na parang hindi inaamin ni Marbil na nandun siya. Parang ganun. Kasi sinabi nila, yung resulta na lang daw nung usapan, doon sa pinuntahan niya na emergency, doon na lang At saka ba't ganun? Diba? Tataka lang ako na bakit daw yung karapatan, ba't daw dapat di na pinapakita yung plate number, yung sino yung tao. Pero alam mo, pag iba, pwede. Kailangan, Hindi, ang question lang naman dito, kasi sige, wala na tayo isipin na lang natin na Chief PNP yun, meron siyang pupuntang kailangan na emergency. Sige, sabihin na natin gano'n. Kaya lang, di ba kayo yung nagpapatupad ng batas? Siyempre. Di ba? Bilang alagad ng batas, kailangan pinoprotektahan nyo yung batas. So, marami rin tayong hinuhuli o ina-announce natin na kailangan lang managot sa batas kasi nga lumabag sa batas. Tapos pag tayo lumabag sa batas, excuse kasi emergency. Parang ganon yung dating. So, yun siguro yung kine-question ng mga tao. Na bakit ganon?
Diba, kung sino nagpapatupad ng batas, dapat siya mismo magsasabi na, ay, mali ito. Above the law. Oo, above the law, dating. So, dapat, kung sakali, parang si Chavit Singson, nahuli siya, nagbayad siya ng fine. Dapat ganun din ang gagawin. At saka, pero hindi kaya ano yun? Parang na-promote yung bagong sasakyan niya, yung parang Hammer. Siya may gawa nun sa kanya yun Yung kay Chavit Singson? Oo, sa kanya yun yung sarili niyang... Na-promote ba? Libre. Murang promotion. Naibalita Naibalita sa lahat. Dumaan yung kanyang bagong sasakyan. Ba? Di ba? Tama nga naman, galing, ano? Pwede, mura pero baka gayahin naman ng iba yan. Baka biglang... Maka-fine ako, pero at least, di ba? May maglabas ng food cart doon, huliin, di ba? Tapos ma-promote yung food cart na yun. Ayun nga. Ano pa? Hindi, mabalik tayo doon mabalik tayo doon kay General Marbil, ano? Sige, sabihin na natin na may emergency. No? At napigilan siya doon, natingnan lang daw resulta. So, paano yun? Where will it stop? Kung halimbawa, kahit sino na lang sa gobyerno na sabi na, hindi kasi meron akong emergency. And tingnan nyo na lang yung resulta sa Senado. O tingnan nyo yung resulta sa Congress. O tingnan nyo yung resulta sa barangay namin. Di, paano kung naging non-stop na yun? Ganun na lang magiging rason nun kung ganun yung pinag-uusapan natin. Diba? So, kung iisipin mo, kaya nga siguro si SILG Remulla, kaya nga sinabi niya hindi ako na ganyan kasi siguro siya naniniwala siya na mali yun. Mali. Oo, kasi kung hindi naman niya pangatwiranan niya yun kung sabi niya na hindi, emergency pinatawag yan, di ba? So ganun dapat yun. Pero alam niya na mali, kaya nga sinabi niya na teka, hindi naman ako nagutos niyan, di ba? Parang ganun. Ang bombero ata dito, pwede yata bombero, di ba? Given na merong sunog. Ambulance, halimbawa may tinatakbo, na sobra. Hindi, ambulance. Pero hinaharang na ambulance hinaharang nila ambulance. Kaya nga, actually, marami na sila nahuli na matataas ang posisyon, na merong mga emergency na ganito, ganyan. Kasi nga, talaga pinapatupad nila na meron pa ako kilala Congressman. Gusto patanggalin yun pag rush hour daw Congressman ba yun? Congressman yun, di ba? O senador? Congressman na Taartits. Wow! Dati nagtatrabaho sa McDonald's. Ang tindi naman nun. Parang mahilig sa rubber shoes yun sa goma. Ganun ba? Di ba? Mali yun. Kasi, siyempre, ba't mo patatanggal? Naalala mo, tinalakay ni Maki yun. Tama. Yung sa unang channel. Tungkol sa carousel. Di ba? Yung bus lane. Parang tuwing ipatanggal. Tapos, nagkamali daw yung tweet daw yun ng sosokmed niya. Pwede naman yun. Mali mo. Pwede. Hindi naman natin masabi yun. Pero ang inaano natin dito, ang pinag-uusapan natin dito is, paano ba natin i-describe to? Is this parang pertaining to an official na gusto niyang maging above the law? Para sa akin yun ang batas So, dapat hindi mo talaga suwayin, di ba? So, pantay-pantay ang lahat sa batas. Kaya nga ito, napapag-usapan natin kasi marami ang nagre-react dito sa mga viral, sa mga sagot ng both parties, di ba? Ng DOTR, ng PNP. In fact, meron din mga naibabato na parang hindi naman kailangan daw discussion, pag-usapan to, gano'n, parang ganyan. No, from a party to another party. Kasi kung PNP at saka DOTR yan, magbabatuhan kayo ng gano'n, parang sinasabi mo lang na hindi mo naman kailangan sabihin yan. Kasi kailangan, ang mag-uusap lang dito yung dalawang ahensya. Paano naman yung mga tao na nadadamay? Sinong kakausapin? Ayun nga. Di ba? Meron ba ahensya ang simpleng Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis nila? Tapos, wala silang karapatan na i-voice out yung kasi hindi sila kasama doon sa mga ahensya ng gobyerno. Ba't ka mo kasi dadaan? Hindi, kasi may rally raw yun ang mahirap Minomonitor yung rally, sabi. And yun nga sayang, kasi sinasabi nga nung iba na siya raw yung best chief PNP. Kung siya yung best chief PNP, sa ganyang gawain, hindi, paano yun? Sayang naman. Basta ako, isa-shoutout ko muna, yung si PNP, sino to? Yung pinunta natin nakaraan? Si Acorda. Acorda, Oo. Ay, napakabait nung. Bait. Religyoso yun. Okay yun. Si PNP Chief Acorda. Benjamin, di ba? Benjamin Acorda. Pero ito nga, mabalik tayo.
No, hindi naman kami nagja-judge doon sa pangyayari na yan, no, sa buong pagkatao naman ni General Marvin. Oo. It's just that parang ano na yan eh. Isolated case na ito, tinatanong ng mga tao. So, gusto lang natin i-discuss kasi maybe this can spark up maintindihan. Parang weighing sa mga tao na hindi, okay lang kasi nagmamadali si Chief PNP or sa isang banda lang, bakit si Chief PNP lang ang pwedeng gawa yan? Diba? Yung iba hindi. Or nandun ba talaga si Chief PNP dun sa baka ginamit lang siya. Pwede rin ganun. Katulad yung nakaraan kay ano nangyari? Kay SBG? Ay, SBR? Hindi, kay SBR. Wala naman si SBR. Wala naman si Bong Revilla ron eh. Tapos Tapos yung binanggit. siya yung binanggit, di ba? So, yun, may mga ganun eksena. Kaya nga, sinasabi natin dito, maybe para mausisa natin totoo, imbes na nagsasalta kagad tayo o ano, baka ganun. Pero kung mali naman, yung talagang naandun, natigita naman di ba? Wag naman sana ganun kasi syempre, kawawa rin naman yung mga nagpapatupad ng batas. Kasi kung ikaw mismo, alagad ng batas, sinasabi mo yun sa mga nagpapatupad ng batas, sino pang magpapatupad ng tamang batas? Sino ang uhuli sa mga nanguhuli? Kasi ang mangyayari nun, ang mga mahihirap lang ang may batas. Ang mga mayayaman, ay mga may power, sila lang yun. Actually, hindi mahirap. Yung mahihina. Yung mahihina. Kasi malalakas. May pera naman nahuli naman eh. Pero tumupad. Nagbayad ng fine. Mahina yun. Diba? Yung malalakas, nakakalusot. Sana naman wag ganun kasi maganda na nga yung tingin natin dyan sa bus lane na yun kasi nahuhuli na kahit malalakas. Biglang masisira ng ganyan. Dahil merong isang medyo malakas-lakas na dadaan doon. Yun naman yung ano natin, yung unless baguhin nila yung batas diyan na pwede pati Chief PNP. Siyempre. Pwede naman yun. Lagay nila na pwedeng dumaan ng PNP chief, di ba? Pwede yun. Para baguhin na lang yun, para kung gusto nila. Pero sabi kasi emergency, tapos yun pala, mag-monitor ng rally. Mag-monitor ng rally yun. Hindi ba emergency? Sabi, baka siguro, marami na lang dahilan. Sino ba yung nag-rally doon? Yung mga sa 25, February. Yata, parang ganun. Yung handog ng Pilipino. Hindi ko, tulog kasi ako eh. Ako rin eh. Tulog. Pero ako, the best talaga ang sa akin, para sa akin. Kasi panahon ni PRRD yan, yung EDSA carousel. Yan nga yung dahilan kung bakit kahit paano natatagalan na natin ang EDSA eh. Noon talagang hindi mo matagalan ng EDSA. Ayaw ko na talaga dumaan ng EDSA at all. Lahat na lang ng pasikot-sikot dadaan ako, wag lang dumaan ng EDSA. Ngayon, kahit paano, natsyatsaga ko na. Alam na ako kasi nagko-commute ako eh. LRT ka, ang bilis ng LRT. Dati, ngayon commute na ako. Dati, hindi ako cute eh. Ngayon, commute na. Commute ka na. Ang galing. Hindi, pero at least, di ba, mabilis. Yung from Muñoz hanggang Pasay, di ba? PDX. Ay, Muñoz sa... Hindi. Parañaque. Di... Parañaque. Kahit kahit sabi ko ba, pwede pala hanggang, Parkal. Mismo doon na bababa, di na ako maglalakad. Huwag ka nagpupunta ng Parkal. Hindi, masal. Kasi showcase Manila. Tama yun. Doon ako tumitingin ng sapatos minsan. Tama. Yun nga, alam mo, maraming pwedeng natin pag-usapan with regards to yung nagawa na ni PRRD na ine-enjoy natin ngayon, Kasi syempre, marami rin nagsasabi sa atin mga viewers na ano pa ba yung mga ginawa ni PRRD, baka nakakalimutan na. So, siguro next time pag-usapan natin yan. Pero ito kasi sa ngayon, pinag-uusapan natin itong carousel. Itong bus lane na ginawa na talagang effective. Kaya sana, wag natin may balita. Last week, may balita nga na tatanggalin na yun. Hindi, may nagsabi nga na magbabayad ng toll gate dun sa Yun, kasama na yun. Tatanggalin yung bus, kahit sa carousel, bus lane, tatanggalin na, babalik sa dati. Siyempre, mag-garambol na. Para hindi raw dumami yung sasakyan, magkakaroon ng toll fee. Ito ng private wala vehicle. nang dadaan doon dahil siyempre lahat ng papasok na kailangan dumaan ng EDSA, mauubos na yung sweldo. Number 1. Kasi meron na naman toll gate na kailangan na naman bayaran. Na ang Highway 54 ever since, wala naman bayad yan. National road. Tapos, all of a sudden,
lalagyan mo ng toll gate, so talagang kawawa naman ng mga Pilipino na naman. At syempre, dahil yung mga ayaw dumagdag ang babawasan nila babayarin. Oo. Syempre, tumaas ang... Doon sa side streets dadaan na doon naman magkaka-traffic sa mga lukaloob-looban ng mga lugar na yan. Like katulad ng Makati, ng... parang doon sa akin, di ba? Parallel nung EDSA yung street namin Doon na dadaan. Ang mangyayari na naman dyan, traffic naman yung looban. So, mawawala na naman yung productivity ng Pilipino na naman yan. Siyempre, di ba? Anong ba sumasakit ang ulo ko, pare. Pero para sa akin, the best sana yan, butikan pang mawala yung EDSA bus carousel. Kakagawa lang nung SM. Nakita mo yung si SM, di ba? Maganda yung station yung ginawa nila. Ang ganda na nga. May escalator, di ba? Wow, ganda. Si SM. Kasi ba, sasakay ka lang ng bus, no? May ganun pa, may magandang station. Ang hirap tuloy isipin, no? Parang iniisip mo tuloy kasi gusto lang tanggalin dahil ginawa ni PRRD. Parang ganun. Parang ganun no? Hindi, pero wag na natin lagyan ng ganung Hindi, naisip lang naman. Ito naman, napag-uusapan lang po. Di ba? Hindi naman, ito ay hindi. Hindi naman, ito ay hindi chismis. Napag-uusapan lang. Di ba? Yorleyo. Alam nyo, ang gusto lang naman natin dito is yung tama lang. Di ba, wag tayong magburahan, wag tayong move on na lang. Alam mo, ang nakakatuwa nga minsan sa mga ibang kumpanya, no? Sa mga ibang kumpanya, kahit umalis yung mismong presidente na yun, itutuloy pa rin na susunod na presidente yung mga proyekto at yung produkto tinutuloy pa rin. Kaya umaangat yung mga kumpanya. Di ba? Sa Pilipinas, minsan, kapag kung sino yung naging unang presidente, tapos yung buburay na susunod na presidente, walang nasisimulan. Hindi, si PRRT, tinuloy lang naman niya katulad niyan, yung train sa papuntang Cavite, di ba? Tinuloy yun. Yung mga tulay. Yung mga bridge. Tinuloy ni PRRD yung mga hindi tinutuloy na proyekto. Kaya hindi naman kay PRRD yan, hindi naman kay Duterte. Hindi nga, pero siya nagpatuloy. Pero dahil sa hindi tinutuloy ng mga nag-previous presidente, siya tinuloy niya. Kasi kung sasabihin mo kay FBR pa yan, hindi natuloy kay ERAP, hindi natuloy kay Gloria, hindi natuloy kay Pinoy. Tinuloy niya. Tinuloy ni Duterte. Hindi niya inaangkin, pero tinuloy niya. Tinuloy niya. Kaya nga yung build na yun, talagang para maituloy lahat ng mga proyekto na nakabinbin. May mga rason naman yung mga past presidents. Wala naman tayong, hindi naman natin nakikita yung kung ano may nakasulat doon. Pero, because of the political will of PRRD, talagang lahat yan, tinuloy niya. Political will? Hindi. Lahat. Binang political will mo, yung will mo as a leader, etc. Lahat yan. Puro will. Bigyan dyan! Hindi naman political si Will Di ba? Gusto na papasok sa ng Senate, di ba? Halimbawa, maging senador ka, o anong mo? Batas. Anong batas ang hindi! Ba't kailangan pa ng batas? Marami ng batas. May nangyari ba? Tumulong na lang tayo. Magmabait na lang tayo sa Pilipino. Sabi ni Willie. Pero maganda naman yung intention niya. Mali lang posisyon. Yun lang. Dapat DSWD siya. Dapat, secretary ka o kaya, ang tawag mo doon, governor, mayor, ganon. Kasi pagka sinabi mo senador mambabatas nga. Barangay captain, pwede din. Kasi pagka congressman ka o kaya senador ka, kailangan batas, alam mo. Kasi legislative yan di ba, there are three, di ba, na posisyon, di ba, may tatlo yan. Executive, legislative, judicial. Di ba? So, ganun dapat alam niyo yung kategorya niyan bago ka tumakbo. Kasi, kung hindi, kawawa ka rin. Pagpunta mo doon, di mo alam gagawin mo. Di ba? So, unang-una, pagka kay private vehicle, okay na kayong dadaan sa bus lane. Bus lane nga Kung kaya nakamotor, dadaan doon. Sinabi na, sabi nung dati, hindi, akala ko para to sa mga nako na mo dyan naman, diba, mapalusot pa para akala ko to para sa mga nagmamadali. Hindi. Gusto ko pa rin yung... Marami nagmamadali, di lahat ng kotse, doon dumaan, di ba? Talagang gumagawa nila ng... tapos, kung ikaw naman isang public figure, sumunod ka dun sa batas. Kung wala ka na sa listahan nung doon, wag ka nang wag ka nang umentrada doon. O kung sakali man na, sige, iniisip mo, kailangan mo magmadali, pero, nahuli ka doon,
respetuhin mo yung batas na pinaiiral ng mga tagapagbigay ng batas doon sa teritoryo nila. Kasi kawawa rin naman yung gobyerno, ay yung agency nila. Sila may-ari, di ba? Okay. So yun na. So maraming salamat sa inyo. Isa na naman pong edisyon ng B4D. Ako po si Tito Potato. Yan na po sa kanyang likod si Tapiro. Once again, ito po ang B4D.